Ramir Boulder, narito pong muli. Mainit po na pinag-uusapan ngayon ang pagkamatay ni Yusek Catalina Cabral. Kung natatandaan niyo po, isa po ito sa mga idinadawit sa flood control anomaly, ghost project ng DPWH. Undersecretary po ito ng DPWH. Isinangkot rin siya ng dating DPWH Secretary ah, Bernardo. ah, Mainit po ang kanyang pangalan. Tapos ngayon, natagpuan po siyang patay sa bangin. Nalaglag po siguro, hindi po natin alam kasi wala pong nakakita. Nagpapatuloy pa po ang investigasyon para sa kanya. Bago po tayo mag-umpisa, paki-like, subscribe, and share ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. Para na rin po sa mga nanonood sa Facebook, gumagamit ng Facebook. Paki-follow po ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Okay, ito na nga po. Ah, Ako'y nakakalungkot kahit papaano. Siyempre, hindi pa nga po napatunayan na siya ay sangkot nga sa mga anomalya, nawala na po siya. Ito pong report, ex-DPWH Yusek Cabral, nagpaiwan malapit sa maanomalyang 114 million rock netting project driver. Ito yung sabi ng driver niya. Inabot ng ilang oras bago natagpuan si dating Department of Public Works and Highways, DPWH Undersecretary Maria Catalina Estamo Cabral na walang malay sa Buid River sa kahabaan ng Cannon Road, Barangay Camp 4, Tuba Benguet nitong Huwebes ng gabi, December 18. Ngayon po ay December 19, Kahapon lang po 'yan. Ayon sa Benguet Provincial Police Office, natagpuan ang biktima dakong alas 8 ng gabi, sa ilog. May 20 to 30 metro ang lalim mula sa highway. Malalim-lalim po ito. Kung 20 to 30 meters ang lalim, naku, malalim po ito. Halos 5 oras matapos siyang magpaiwan sa isang lugar sa Purok Maramal sa kanyang driver na nakilalang si Ricardo Muñoz Hernandez dahil nais umano niyang mapag-isa. Sabi ni Hernandez sa mga investigador na binalikan niya si Cabral pasado alas 5 ng hapon. Subalit hindi na niya ito natagpuan, dahilan upang bumalik siya sa isang hotel sa Baguio City kung saan nakabook ang dating DPWH official. Subalit makalipas ang ilang oras at hindi pa rin bumabalik ang kanyang amo, nagdesisyon na si Hernandez na magtungo sa Baguio City Police Office upang humingi ng tulong. Dito na naglunsad ng search and rescue ang pulisya bago tuluyang matagpuan si Cabral na unconscious, and unresponsive sa Buwed River. Bandang 12:02 ng madaling araw na po ito ng Biyernes nang idiniklaras ni Dr. Gian Frances Salina na wala ng pulso o pumanaw na si Cabral. Ang dating DPWH Undersecretary ay nagpaiwan sa kanyang driver sa isang lugar na sa Purok Maramal, malapit sa di umano'y overpriced at palpak na 114 million rock netting project na personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Agosto. Ang naturang proyekto ay isa sa mga questionableng infrastructure project na pinaimbestigan ni PBBM kung saan nadawit ang ilang matataas na opisyal ng DPWH kabilang si Cabral matapos silang pangalanan ni dating DPWH Undersecretary
Roberto Bernardo na tumanggap ng multi-bilyong pisong kickback mula sa mga maanumalyang proyekto. Noong Lunes, ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure si Cabral para isalang sa investigasyon subalit hindi ito sumipot. Ito na po. Ano? Ah, ako po'y halos lahat po siguro ng mga sangkot dito ay nag-iisip na ngayon. Ano? Nag-iisip sila kung paano po nila malulusutan ang kinakasangkutan nilang anomalya ngayon. Kasi marami na pong nakulong, mayroon pa pong susunod na makukulong. Si Diskaya, ha? Yung mag-asawang Diskaya ngayon nakakulong na rin po sa Senate yung lalaki. Pero itong si Sara Diskaya ay kasalukuyang nasa NBI ngayon. Doon na siya binasahan ng sakdal dahil lumabas na rin po ang kanyang arrest warrant sa NBI. Hindi na po siya inaresto sa kanyang bahay. May mga mugshot siyang kuha at siya po ay pinusasan, sinuutan ng damit ng mga person of deprived of liberty. Ano po? Balik po tayo dito kay Catalina Cabral. Ang kanyang pagkamatay ay napakalalim. Ano? Si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay natagpuang walang buhay. Walang malay, unresponsive sa tabing ilog ng Benguet noong December 18 at diniklarang patay ng madaling araw ng December 19. Kanina po yun. Ayon sa mga ulat ng pulisya at maraming news sources gaya ng GMA, Philistar, Inquirer, Rappler, itunuturing itong alleged fall mula sa 20 to 30 metrong taas. Ngunit wala pang opisyal na konklusyon sa sanhi ng kamatayan. Posibleng aksidente, suicide, o foul play. At patuloy ang investigasyon kabilang ang hiling ng ICI at Ombudsman para sa malalim na probe. Kailangan po yan. Kasi malay nyo, kung itinulak siya ng isang sangkot din para hindi na siya makapagsalita sa investigasyon. Ha? May mga ganun eh. Hindi natin alam. Ito'y haka-haka lang. Tungkol naman sa anomalya sa DPWH, siya ay sangkot sa mga aligasyon ng corruption, partikular sa anomalous flood control project, ghost at kickbacks. Siya ay inakusahan ni dating Yosek Bernardo, inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon at ICI at inirekomenda para sa charges ng Ombudsman. Nag-resign siya noong itong September lang, 2025, dahil dito sa mga investigasyon na ito. Ngunit, hindi pa napatunayang guilty sa korte. Wala pa po kasing hearing sa korte. Ito ay mga investigasyon lamang ng ICI, pero hindi siya dumalo nung ini-invite na siya. Pero sa Senate Blue Ribbon, minsan nag-attend po siya. Kaya nga po napakahirap ng madawit. Ang akala nila tuloy-tuloy na ang kanilang pamamayagpag sa pagnanakaw ng kaban ng bayan.
Ano, hindi nila alam, pinagmamasdan lang sila ng Pangulo. At ito na nga ang ginawa ng Pangulo. Inilahad niya, isiniwalat niya sa kanyang SONA, sa State of the Nation Address noong July, ang natuklasan ng napakalaking anomalyang ito. Ito na nga. Ang insidente ay malapit sa 114 million rock netting. Ito po yung inimbestigahan na binisita pa mismo ni Pangulong BBM kasama si Mayor Magalong ng Baguio City. Ha? Doon siya malapit. Ha? Oh, ito yung rock netting project site na personal na inimspeksyon ni Pangulong Marcos noong August at tinawag na overpriced, questionable, ngunit hindi direktang nililink si Yosek Cabral dito sa mga ulat. Hanggang ngayon, haka-haka pa lamang ang koneksyon sa mga anomalya at kailangan kailangan pang hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Kasi hindi po pwede po yung haka-haka, hearsay, mga chismis. Kailangan po ng masusing investigasyon dito. Baka lang po, kasi pinaghihinalaan nilang maaring aksidente, ha? Maaring ito isang suicide o may foul play. Kasi wala pong nakakaalam eh. Hindi alam ng driver kasi iniwan ng driver. Pagbalik ng driver doon sa lokasyon kung saan sa iniwan, wala na siya, hindi na siya matagpuan. Bumalik, pumunta sa hotel yung driver, baka sakaling naandun, wala naman. Kaya nagpatulong sa pulis. Ito na nga, nakita, nalaglag. Bakit nalaglag? Siya ba'y tumalon? Hindi natin alam. Siya ba'y itinulak? Hindi natin alam. Walang nakakaalam eh. Wala bang, baka may CCTV doon sa area na pwedeng mapagkunan, ha, ng, ng ebidensya kung sakali man. Oh, napaka-init po ng sitwasyon ngayon sa politics dito sa Pilipinas. Kaya kayo, yun mga sangkot, may mag-isip-isip kayo. Yung mga pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan na hindi nyo dapat ginagawa, aba, hindi ka tanggap-tanggap ng mga nakararaming Pilipino yun. Kung may mga tumatanggap dyan sa mga ganyang aksyon nyo, noong past administration, aba, sama-sama kayong mabulok sa kulungan. Ha? Kayong mga magnanakaw na politiko, kayong mga senador at congressman na magnanakaw na nakikipagsabwatan sa mga opisyalis ng DPWH. Mag-isip-isip kayo. Ano? Ito na ang huling paggawa nyo ng kalukuhan. Ibalik nyo lahat ng mga ninakaw nyo at harapin nyo ang consequences ng mga nagawa nyong kasalanan sa taong bayan. Okay? Huwag niyo pong kalimutan ang aking YouTube channel. Paki-like, subscribe, and share. Pati na rin po sa aking Facebook page. Salamat po.